perfect. We want to be, look good, and it anything na ginagawa po natin hindi maganda, we worry. Kaya sabi ng Panginoon, I tell you, do not worry about your life dun sa mga bagay na ginagawa po natin sa buhay. Dun sa mga sinusuot natin, sa mga wini-wear natin, o sa mga bagay na ginagawa po natin, about sa fashion po natin. Kaya nga sabi nito, what you will eat or drink, or about your body, dun sa sinusuot natin, kinakain natin, ginagawa natin, what you will wear, andito na inimpress sa Panginoon. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet the Heavenly Father feeds them. And you not much more valuable than they? So sabi ng Panginoon, hindi ba't higit na mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? So do not worry, sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-aalala. So meaning, yung mga bagay na dapat pinapahalagahan po natin, yung mga bagay na mas lalong binibigyan po natin ng importansya, is yung mga bagay patungkol sa tinatawag sa buhay po natin, higit sa lahat yung buhay na kung saan ay ang purpose po at yung significant po natin ay nasa Panginoon. God's plan and design is to find our purpose and value in Him, to find security in God. Kasi only then we can find our purpose, we can find our value, our significant, and our security doon sa Panginoon lamang po natin itatagpuan ito. We can only find our purpose, our value, our significant, our security sa Panginoon po, hindi po sa mga bagay na kung saan ay sa mga bagay po na ginagawa po natin out of our fashion, doon sa mga pinuportray po natin, hindi po natin makikita yung tinatang purpose po natin, yung value, real value sa mga buhay po natin, yung security, yung significant po natin sa Panginoon lamang po. What good is it for a man to gain the whole world yet forfeit his soul, forfeit his soul. So ano daw mo pagpapala ng tao, maangkon man yung lahat ng mga bagay sa mundo, ito ng pinakasikat, pinakatanyag, mayaman, lahat nasa iyo na. But ang sabi nito, kung ang magiging kapalit naman nun, yung katanyagan mo, yung lahat ng nasa iyo ay you will forfeit your soul in hell, malulos naman, mawawala naman, ikaw naman mapupunta dun sa tinatawag impyerno, mapapahamak yung kaluluwa mo, anong value nun, anong halaga ng mga bagay na naangkin mo. So mas higit na mahalaga po yung tinatawag, yung soul po natin, yung kaluluwa po natin, yung buhay po natin na kung saan ay tumutukoy po doon sa tinatawag kaluluwa po natin, hindi lamang yung buhay natin sa physical, kasi yung mga bagay sa physical outwardly, yung buhay natin sa tinatawag sa flesh ay magtatapos po to, kasi meron po itong tinatawag hangganan, pero yung ating pong kaluluwa, yung ating soul ay wala pong katapusan ito. It's eternal, yung mga bagay na yun ay yun po yung dapat bibigyan natin ng importansya higit sa lahat, na kung saan yun yung doon po nakatuon dapat yung ating isip, yung puso natin doon sa mga bagay na may kinalaman sa tinatawag spiritual, na kung saan ay maglilid sa atin sa walang hanggan. So God's plan and design to find our purpose and value in Him, to find security in God, to be beautiful inside out. Hindi lamang pagandahin natin yung panlabas out of our fashion, but higit sa lahat yung pinapaganda po natin yung kalooban po natin, yung ating spirit, yung ating kaluluwa po, to be beautiful inside and out. Your beauty should not come from outward adornment such as braided hair and wearing of gold jewelry and fashion po natin, fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight, according to 1 Peter chapter 3 verse 3 to 4. So yung kagandahan po natin, yung pagpapaganda po natin, yung fashion po natin, hindi lamang tumutukoy doon sa tinatawag, hindi lamang ang concern nito is doon sa tinatawag outward adornment, yung panlabas na ginagawa po natin, such as braided hair, na kung saan ay inaayos po natin yung mga buhok natin, pinaririban po natin, pinapaayos natin yung mga wearing of gold jewelry and fine clothes natin,
But instead, sabi ni Peter, it should be that your inner self, the unfeeling beauty or gentle or quiet spirit, which is a great word in God's sight. Yun po yung higit na mahalaga, pinapahalagahan po natin, higit na binibigyan po natin ng importansya. No? Kaya, sa umaga pong ito, napakaganda po ng ating pagtalakay sa mga bagay na ito, na kung saan ay higit sa lahat yung bigyan po natin ng importansya, bigyan po natin ng pagtuon sa mga buhay po natin is yung mga bagay na may kinalaman po sa tinatawag yung fashion po natin ay higit sa lahat yung pagbibigay po ng pagpapaganda po sa mga bagay na spiritual, pagpapaganda po sa mga bagay na higit sa lahat yung mga bagay na may kinalaman sa tinatawag eternal, na may kinalaman po sa tinatawag sa kaluluwa po natin, sa spirit po natin, kung saan maglalast po for eternity. And it speaks about sa tinatawag doon sa tinatawag relationship po natin sa Panginoon, na kung saan ay magkaroon po tayo ng tinatawag relasyon sa Panginoon sa mga panahon po na to. Napakahalaga na kung saan ay we are connected sa Panginoon sa mga buhay po natin, magkaroon po tayo ng tinatawag relationship sa Kanya, kasi only then pag we are connected sa Panginoon, spiritually, ay doon lamang po maayos yung tinatawag yung spirit po natin, yung mga bagay na may kinalaman sa spiritual, mga bagay na maglilid po sa atin sa tinatawag spirituality. Kaya sa umagang ito, salamat po sa ating pag-aaral. It's all about sa tinatawag fashion na kung saan ay hanapin po natin yung mga bagay na may kinalaman sa pagpapaganda po ng buhay spiritual sa mga buhay po natin. Hindi lamang sa tinatawag outward adornment, pagpapaganda, pagpapaayos sa mga panlabas, mga bagay sa buhay po natin, sa physical, pinigil sa pagpapasaayos po ng mga bagay na may kinalaman sa spiritual, na may kinalaman sa tinatawag eternity, patungkol sa ating kaluluwa. Kaya sa umaga pong ito, maraming salamat. I hope na meron po tayong nakuha na cope up sa ating pong pag-aaral. Sa umaga pong ito, kung ikaw ay hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa buhay mo, wala ka pang relasyon sa Kanya, kaugnayan sa Kanya, ay hinihimok kita sa umaga ito na tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Kilalanin mo siya, pagsisiyan po natin yung mga kasama natin sa ating buhay, tanggapin po natin ang Panginoon sa ating buhay bilang personal na tagapagligtas ng ating buhay. Kasi ano man mangyayari, ano mangyayari ay yung bagay na ginagawa po natin sa physical, maglalast po to. Pero yung mga bagay na gagawin natin sa spiritual, may kinalaman sa ating kaluluwa, ay maglalast ito for eternity. Napakahalaga na ngayon pa lang ay paghandaan po natin higit sa lahat yung mga bagay na may kinalaman sa eternity, sa eternal, patungkol sa ating kaluluwa. Hindi lamang yung mga bagay na may kinalaman sa ating physical na ginagawa natin na pag-aayos, pagpapaganda, pero higit sa lahat may kinalaman sa tinatawag kaluluwa po natin na maglalast for eternity. Ako po ay mananalangin sa umagang ito at hinihiling ko na kung saan ay kung gusto mong tanggapin ang Panginoon sa buhay mo, pwede kang sumabay sa akin sa panalangin sa umaga pa ito. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan, salamat sa makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, patuloy po kami lumalapit sa iyo. Maraming salamat, Panginoon Lord, na yung lahat ng bagay ay ginawa mo, Panginoon Lord, na maganda, maayos, mabuti, because you are a God of beauty. You are a God who is creative, and you are a God na kung saan ay lahat ng bagay ay may layunin ka, may purpose ka kung bakit ginawa mo, Panginoon, lahat ng mga bagay. Sa buhay po namin, Panginoon Lord, sa mga oras na ito, kung minsan yung concern namin, yung passion namin, yung fashion namin, Lord, ay tumutukoy lamang, Panginoon Lord, sa panglabas na ginagawa po namin, yung outward adornment na kung saan may kinalaman sa physical na pagpapaganda, na Lord, pinuportray namin upang maging maganda kami, maayos kami sa paningin ng mga tao. Pero higit sa lahat, Panginoon, yung pagpapaganda at pagpapaayos namin sa physical, Panginoon Lord, itong mga bagay na ito ay maglalast lamang po, Panginoon Lord, sa
momentarily, Panginoon, sa mundo na to, Panginoon, pansamantala, Panginoon Lord, habang narito po kami sa mundo. Pero, Panginoon, maraming salamat that we are reminded na hindi lamang, Panginoon Lord, ang buhay namin nakatalaga, Panginoon, sa physical, pero higit sa lahat, Panginoon, ang buhay pa, Panginoon namin, ay merong tinatawag, meron kaming kaluluwa na maglalast for eternity, Panginoon. Ito yung dapat namin bibigyan ng pagtatalaga, panahon sa mga buhay namin na dapat ayusin namin, pagandahin namin, higit sa lahat. Kung pinapaganda namin ang aming physical, out of our passion and fashion, Panginoon Lord, higit sa lahat, Panginoon. Mas lalo namin pagandahin, patibayin, palakasin, at pagandahin yung aming spirit, Panginoon Lord, ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa namin kasalanan, Panginoon Lord. Aming kinikilala na ikaw ay namatay para sa amin upang bayaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. At sa umaga pong ito, Panginoon Lord, ay binubuksan po namin ang aming puso. Binubuksan ko po ang aking puso at pinapapasok kita, Panginoon, sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Turuan mo po ako, Panginoon Lord, na kung saan ay mas lalo kong nasain, na kung saan ang higit sa lahat ang ayusin at pagtuunan ko, Panginoon Lord, yung mga bagay na spiritual na may kinalaman, Panginoon, sa mga bagay for eternity, Panginoon. Kung paano, Panginoon Lord, yung passion ko, yung fashion ko sa physical, sa mga bagay, Panginoon Lord, sa outward, Panginoon Lord, outward adornment, Panginoon, sa physical ko, ay ganoon din po dapat yung pagnanais ko, Panginoon, sa mga spiritual na mga bagay, Panginoon Lord, na itong mga bagay na ito maglilid sa akin, maglalast, Panginoon, for eternity. Panginoon, maraming salamat sa umaga pong ito. Salamat sa iyong mga salita, sa mga bagay na tinuro niyo po sa Panginoon sa akin, Panginoon Lord. Ito pang aking samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa umaga pong ito sa ating pong natalakay patungkol sa tinatang fashion. I hope na meron po tayong cope up, nakuha sa ating mga bagay na tinalakay po sa umaga pong ito, and I hope na napagpala po kayo. At kung kayo po ay napagpala sa ating pong sa video po na to, ay hinihimo ko po kayo na kung saan ay patuloy po kayong mag-like, mag-share, and at the same time mag-subscribe po. And at the same time po, hinihimo ko po kayo na paki-hit na rin po ng notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod na mga videos po natin. So, ako po ay magpapaalam na muli. Ako po ay magpapaalam si Pastor Randy Balangkit hanggang sa susunod po ng mga videos na i-upload po natin. Ang Panginoon po siyang patuloy na magpaalam po sa inyo. God bless you po sa mga kapatid.